Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa ongoing Prague Masters 2024. Ayan, round number 2 na. Ang nakaharap naman dito ni Prague ay si Parham Magsudlu, ang pambato ng Iran. Ayan. Sa end part ng video, aalamin natin ang kanilang standing after round number 2. Ang ginawa ni Magsudlu, nag D4. Knight F6 naman si Prague. Bishop F4. Ayan, London sa ganitong level po. Ang natatandaan ko dito si world number 1 Magnus. London, nilalabas niya yan kapag yung kailangan na niyang i-islambang yung laro. Nag E3, Bishop F5, aba, ginaya. Nag C4, E6, Queen B3, inatake kagad ang B7 pawn. At yun po talaga ang isa sa mga target dyan. Once na ma-release ang bishop, naiiwan yung B7 eh. Nag Knight BD7, ayan. Kinargahan ni Prago. Sige, tikman mo ang B7, yan ang gusto mo eh. Pero nag-Knight C3 dito si Magsudlu. Pero alamin muna natin ang hiwaga kung bakit hindi makapture-capture yan. Ano ba ang mayroon dyan? Magro-rook B8. At pagpalagay nating ihataw natin sa C7. Total, depensado naman ng bishop. Magro-rook takes B2. At kung ma-queen to queen, ayun. So lamang pa rin ng isang pawn dito ang puti. Pero ang malaking problema dito ay kontrolado kasi ng black ang powerful second rank. Delikado ang puti pagka ganito mga kamatyas. Ayan, nangangamoy danger talaga yan. Kaya hindi nag-aasam ang puti na lumamang ng isang pawn. Ibig sabihin, ang Knight BD7 ni Prague ay good move, magandang desisyon. At nag-Knight C3, kumapture sa C4, Bishop takes C4 at nag-Knight B6. Siyempre, inaatras talaga yan para maingatan. Nag-A5 at yan po ang bagong binitawan dito ni Prague. Novelty, new move. Wala sa talaan ng aklat dahil sa mga nagdaang recorded games may nagtry ng Bishop D6, syempre para makapag-castle, at mayroon ding nagtry ng Knight FD5 bukod sa A5. Ayan, Knight FD5 para i-threat yung Bishop sa F4. Okay, balik tayo sa new move na ginawa. Nag-A3. Ayan, tamang duda dito si Parham na naku, mukhang magbi-Bishop B4 kaya nag-A5 ah. Ayan, at dito nag-C6 para solid ang D5. Nag-Bishop G5. Interesting. Dalawang beses ginalaw sa opening oh. Bishop E7 at nag-F3. Ayun, gustong maghangad ni Parham ng strong center, mag-E4. Pero hindi po naibigan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay direct to the point, develop, then castle. Yan ang gusto ni Stockfish. O pero, nag-F3 dito eh. Nag-A4, atake sa queen, queen D1, knight FD7 para hamunin ang bishop dark square. Pero, bad move. Dapat daw po, H6 paalisin. Pag nag-bishop H4, then knight BD5. Ayun. Okay, napansin nyo sa computer mga kamatyas, hanggat maaari ayaw niya ng mga umaatras-atras ano. O pero dito sa ginawa kasi ni Prague, umatras eh. Ayan, at tinanggap ang exchange, queen takes, E4, bishop G6 and knight H3 para makapag-castle na. Castle at nag-F6. Ayun. Mukhang gusto ring tumiming dito ni Prague ng E5 at kung aatakihin man yung bishop, aatras lang, bishop F7. Nag-F4. Kakaiba talaga nangyayari. E5 sinabayan na at capture, F5, bishop F7, nag-queen E1. Okay, saan pupunta yan? Pupunta sa G3 at makapag-focus kung paano makakagawa ng atake sa Black King. Evaluation bar, slightly better for Black. Knight C5, nag-queen G3, bishop C4, rook A E1, rook A D8, at nag-knight F2, bishop takes, rook takes, and knight C4. Tingnan nyo po ang mga pyesa dito ni Prague kung gaano kaaktibo. No? Ang ganda ng latag ng mga pyesa niya. Nag-knight G4, pressure sa E5. At the same time, may mga nakikita ako dito nga po pwedeng mag-push ng F6. King H8, iwas kagad si Prague sa mapanganib na nagbabadya. At nag-rook F3. Bakit? Para hindi makapasok ng rook D3 o kaya knight D3, suportado. Nag-rook D4, ayun. Sa unang tingin mga kamatyas, para sa akin, napakagwapo ng rook D4. Kasi parang ang sarap mamaya sundan ng battery sa D file, nakaporma na kumbaga, nakapasok sa teritoryo. Pero
Kung computer ang patitirahin natin, B5 ang mas gusto niya. Para talagang solid yung knight, yung A4. Ayan, no? Slightly better for black. Pero tingnan natin, rook D4, H3, nakiramdam muna para kung magkaratratan man ng check sa back rank, may aangatan ng king, nag B5, F6, ayun. Nainip na dito si Parham, talagang ginulo na niya. G takes F6 and the rook EF2, ayun, para bawiin ang pawn. Knight to D7, habol depensa, knight to H6. Ayun, threatening to play knight F5, double, nag-knight D2. Ayan, inunahan ng gulo-gulo. At nag-rook E3, queen E6, queen H4. Nireserba muna yung paparating na knight F5, may rook G3 din na mga ganon paparating. Knight C5, another bad move by Prague. Baliktad na po evaluation bar, pumabor na sa posisyon ng puti. Dapat daw po ang tira ng black dito ay knight C4. To attack the rook, tapos mag-rook G3 and knight to D6. Ayan. Pero, balik tayo dito sa knight C5, nag-rook F5. Bad move din ang binalikan ng bad move. Dapat daw ang tira ay knight F5, atakin ng tore, tapos magku-queen F7. Hindi pa naman basta pwedeng ihataw yan dyan kasi pag capture, double pa eh. Kaya gagawin dito knight H6 and queen E7, knight F5. Ganun ang gagawin, parang tabla-tabla lang. Yan ang nakikita dito ng computer. Pero balik tayo dito sa rook F5. Ang nabasa ko naman dito, ang rook ay gusto niyang ilipat sa H5, alis ang knight, then pressure yung H7. Nag B4 dito. Ayun, talagang bumalagbag na dito si Prague. Hindi niya rin natumbukan ang solid move, queen E7. Ayan, simple lang, no? Positional lang. Pero balik tayo sa B4, A takes B4, rook takes B4, and queen G4. Ayun, ano ang threat ng queen G4? Medyo malalim Rook B, B8, balik, good move. Yan, pang cover lang sa mga balak-balak ng puti na makaatake. Rook G3, nako, pinilahan na. Nangangamoy na mga mapanganib na itsura. Nag queen D7, ayun, bad move ang binitawan ni Prague. Dami niyang bad move kay Parham ngayon Dapat daw po queen E7, grabe. Kahapon pa yung queen E7, hindi, nung nakaraang linggo pa pala. Parang ang hirap kasi, parang ang boring ng queen E7 Mangyari parang walang gagawin no? Ang hirap maunawaan So ang ginawa, nag queen D7, nag king H1, ayun. Dito naman daw ang tamang tira ay queen H4 para atakin ang pawn sa F6. Balik tayo dito sa king H1, nag-prophylactic lang para siguro naiilang sa mga paparating na mga check-check na darating. Knight E6 ang ginawa, ayun, tuluyan na pong nag-blunderatious si Prague, nawala sa kondisyon sa round number 2. Blunderatious. At dito raw po, hindi, bago ko ipakita yung tamang tira, no? Sige, pakiguess nyo muna mga kamatsas. Ang excellent shot na binitawan dito ni Prague, ni Parham magsudlo na na-miss naman ni Prague. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matyagang panonood. Kitang-kita. Boom! Rook takes F6. Excellent move ang binitawang tira. Naparesign dito si Prague. Bakit po nag-resign? Ano plano? Pag kinapture yan, may queen G8, takes, matchas ang king niya. At kung halimbawa, coach, paano kung di kainin yan? Paano kung mag-rook E8 lang? Knight F7, mapupwersang ipanghataw ang queen dyan. Talo na rin po. Fatal na. Overwhelming advantage for white. Grabe issues mga kamatsas. Nasira siya dito kay Parham sa round number 2. Yung round 1 niya maganda Sa mga di pa nakakapanood, uploaded lang po sa YouTube natin Oh, ganda. Ngayon, alamin natin, ano na-miss dito ni Prague? Oh. Kung knight E6 blunderatious, dapat daw tira queen E7. Napansin nyo? Naunawaan na natin kung bakit pinipilit ng computer engine na simpleng queen E7 lang. Para maproteksyonan ang F6 ano man ang mangyari. Diba? May kantang ganun Ano man ang mangyari,
Di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang Iba na yun ah. Okay, Queen E7, depensa lang sa F6 para walang mga hataw-hataw ng Rook takes F6 kagaya po ng nangyari. Okay? At ito naman po ang standing after round number 2. Silipin natin bago tayo magtapos. Nangunguna si Parham sa score na 2 points, 2 out of 2. Pumapangalawa si Gukesh, tied sila ni Nodirbek Abdusatorov sa score na 1.5 points at sinusundan nila Vidit, Navarra, Rapport, Pragnananda 1 point, Mateus Bartel at Vincent Kamer 0.5 at Tai Dai Van Nguyen 0. Ayan, mukhang si Tai Van malakas din, no? Yun nga lang sa ganitong level, talagang makaka-experience siya ng pahirapang umiscore. 'Di ba? Yung mga super GM na malalakas pag isinama talaga sa mga ganitong level, nako, mas may malalakas kasi, may mas mga mamaw kasi. Kaya medyo underdog dito si Taiwan. Pero matagal pa naman mga kamatsas, no? Sila po ay single round robin, baka naman babawi pa yung mga nasa lower scores. Okay, salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.